Maligo na tayo for today's video. Oo, so niebe lang po yun. Kasi pag naligo tayo ng naligo, eh baka matanggal yung ating mga balat. Meron dito nagmamakaawang comment. Oo, please lang po, sabi niya. Nia Zinaj, salamat. Salamat sa iyong comment. Kasi ang sinabi nito, yung sa PhilHealth, yung pera ng PhilHealth na pinondo ng isang tulay na napunduhan na ng loan sa Korea, please lang po. So, iintindihin natin siguro ito yung patungkol sa surplus funds na 89.9 billion, di ba? Na kinonsider na surplus fund at ito ay inilipat sa National Treasury. Okay? Kasi accordingly, pag surplus, maaari siyang i-reallocate or ibalik sa National Treasury para ma-reallocate na. Sabi nga ng Department of Finance, kaysa naman mangutang tayo, itong surplus na ito yung gagamitin natin sa mga unprogrammed funds, ito yung gagamitin sa mga pagagamit ng tulay. So siguro ang ibig sabihin niya dito sa tulay, ito yung sa Panay, 'di ba? Sa Panay Negros na bridge na na-allocate ng 174 billion something plus. Oo, so ito 'yon. Mali nga naman din talaga. Baka iniisip mo ay isa akong loyalista. Hindi po. Kumakalampag din po tayo sa may nakikita tayong mali. Oo. Pero ang hinihingi ko sana sa inyo, Nia Zinaj, oo, na kung kaya naming mga lampag, ano ang ginagawa mo? Bakit ka nagpiplease lang po? 'Di ba? Kung tinitingnan mo, may karapatan akong mga lampag. Siguro naman din, wala naman tayong pinagkaiba dahil pareho tayong Pilipino. Pera natin 'yan ang tinatanong natin. So mga lampag ka din sa sarili mong kapamaraanan. Bakit ka nagpiplease lang po? Ito yung pinupunto natin dito eh. Ba't parang kami lang binibigyan nyo ng atas? Oo, 'di ba? Dapat tayong lahat. Nililinaw ko lamang, sweetie ha, na ang usapin ng gobyernong Marcos, kung ito ay may kailangan kakalampagin, asahan mo ako'y nangunguna sa pangangalampag. Pero hindi mo ako maaasahan na mananawagan na ipabagsak ang kanyang administrasyon. At hindi mo din ako maaasahan, ha? Na mandadaot kagaya ng ginagawa ng maisog. Di mo ako maaasahan doon. Mangangalampag ako kung kailangan may kalampagin, papalakpak ako. Kung may kapitapitagang nagawa ang administrasyon, maliwanag tayo doon. Sa parte naman ng PhilHealth na yung paglipat nga na di umanong surplus sa National Treasury, muntik nang mahulog ang cellphone ko, hindi po tayo sang-ayon doon. Pero pakatandaan mo, nasaan ang mga maisog sa panahon na yan? 'Di ba? One sambayan po ang nag-file, nag-question, nag-file before the Supreme Court, kaya nagka-TRO. 'Di ba? So kung meron mang mali dyan, at ako mismo, nananawagan ako at kumakalampag ako sa ginagawang na 2025. At isa din ako sa nagtatanong, bakit walang subsidiya ngayong taon ang PhilHealth? Na kung ang sabi ng iba ay dahil merong kabalagbagan na ginawa ang mga PhilHealth Board of Directors, dapat hindi ang mga tao ang maaapektuhan. Dapat hindi ang mga tao ang mape-penalize. 'Di ba? Dapat ang ipe-penalize ay yung nandun sa loob ng PhilHealth. Sino ba ang nagtalaga dito? Si BBM. Kaya tinatawagan at kinakalampag natin si BBM na ripasuhin or balasahin kung sino man ang itinilaga niyang board na humahawak ng PhilHealth. Hindi dapat tanggalan ng subsidiya ang PhilHealth dahil unang-una, ang syntax na makokolekta sa syntax, hindi na ako makapagsalita, ay talagang merong batas siya na 85% of that will go to PhilHealth. So ngayon, ang tanong ko nga, personal ko itong tanong, meron talaga tayong taong-taong nakukuha na syntax, na pera nang galing sa syntax, saan ngayon isisiksik dahil wala namang nakalanggay na bakante na itong syntax na makukuha natin na 260 billion, okay? Na 260 billion, saan siya mapupunta na itinigil naman ang pagbigay ng subsidiya? 'Di ba?
kaisa ko po kayo na nangangalampag dito. So doon sa isa mo comment na na-filtered na inapprove ko, na sinasabi mo masakit sa bangs ng bangag, ng mga bangag, ang take note, hindi po ako sakop ng kabangagan. Ako po ay sakop ng kalutangan. Kaya mag-ingat-ingat po tayo sa mga pintuan ng ating tinutuktok. Mali po, you are barking at the wrong tree. Okay? Naiintindihan mo? 'Di ba? Kung tinatanong mo ako at nagpiplease lang po ka, ano pala ang kaya mong gawin? Hanggang dyan ka na lang? Ha? At magpiplease lang po, is this a form of sarcasm that you na gusto mong ipalabas dahil ang akala mo ay ako isang bangagan? Isa po akong kalutangan. Gets mo, Nia Zinaj? Sana, hindi lang po ako ang nagaganito. Bagkus magpupumilit ka na maging relevant dito sa social media. Pilitin mong dumami ang iyong followers at nang makapag-content ka, magpakilala kung sino ka, ilabas ang iyong saloobin dahil ikaw ay isang Pilipino. Dahil kanino man ay hindi mo tinatanong kung kaninong pera yan, pera mo ang iyong tinatanong. At accountability ng mga nagsiservisyo sa gobyerno ang iyong tinatanong. Dahil yan ang pinasok nilang problema, pagserbisyuhan tayo, sagutin nila tayo kung ano mang tinatanong natin. This is also the reason bakit ko kinalampag si Sara na pinipilit niyang ng iskapuhan ang pananagutan at pinipilit niyang hindi sinasagot, isinisway kung ano man kapamaraanan para hindi masagot niya. Nasaan ang 73 million disallowance? Kung talagang siya ba'y nagpasa ng apila na natapos na ang reglementary period noong February 9 nitong taon na to at may dadagdag pa na 12.3 billion ng time na nandyan siya bilang secretary ng DepEd. Ito din ang panawagan ko sa sa administrasyon ni Bongbong. Ano ang ginawa nyo sa GAA? At ano din ang ginawa nyo sa PhilHealth? At bakit merong insertion? At bakit merong pagdidefund? Sa lahat ng nagsasabi, bakit si Sara lang ang binabanatan? Dahil siya lang naman sa ngayon muna ang meron talagang lumulutang na notice of disallowance na pinipilit niyang iskapuhan at hindi niya ito sinasagot. Dahil kung malalaman natin yung sinasabi mong bilyon-bilyon kay BBM sa Office of the President, bakit hindi niyo kinakalampag? Kalampagin niyo muna ang COA na kung meron mang irregularities, maglabas na ng notice of disallowance sa Office of the President at kaisa mo akong mga lampag. Kagaya sa nalaman ko kanina na meron daw di umanong content ang isang DDS na fake news vlogger, itago natin sa pangalang si Joey De Viver, na nagsasabi na meron daw di umanong 75 something billion, 7.5 billion, ay hindi ko masyadong nakuha pa ang figure na disallowance ang Department of Agriculture during the time of Marcos. So sinaliksik natin yan. Hindi po talaga nagaling mismo sa ahensya ng DA, but mga panakanakang mga opisyal doon, linawin natin kung ano yung totoo. Huwag tayong mag-fabricate ng issue just to pin down this administration, and that's to look for loophole. Wala namang mali kung maghahanap tayo ng loophole na tama lamang at hindi gawa-gawang usapin. Yun ang pinupunto ko. Sana may natutunan ka niya, Zinaj, at hindi ka magpiplease lang po dahil may karapatan ka ding mga lampag bilang isang Pilipino.